Sa isang marangyang pagtatangka upang pahiyain siya, inanyayahan ng isang mayamang lalaki ang isang maralitang babae sa isang engranding pagtitipon. Ngunit ang ginawa ng babae pagdating niya ay ikinagulat ng lahat ng mga dumalo. Habang tumatagos ang unang sinag ng araw sa simpleng tahanan sa Pasadena, nagising si Marites mula sa kanyang pagkakatulog. Dahan-dahan siyang nag-inat upang mag-ipon ng lakas para sa araw na darating. Sa tabi niya mahimbing na natutulog ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Ronald sa kanilang magkahating kama. Ang kanyang katahimikan ay malayong malayo sa abalang paligid ng lungsod sa labas. Dahan-dahang bumangon si Marites upang hindi magising ang anak at nagtungo sa kusina upang simulan ang kanyang araw na puno ng tiyaga at pag-aasikaso. Ang amoy ng umuusok na kape ay agad na pumuno sa silid, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa malamig na hangin ng umaga. Sa kalagitnaan nito, narinig niya ang mga antok na yapak ni Ronald papalapit. Bumaling siya at sinalubong ito ng isang mainit na yakap. "Magandang umaga, mahal. Mahimbing ba ang tulog mo?" Bati niya habang hinahain ang isang simpleng almusal ng buttered toast at kape. Si Ronald, habang pinupunasan ng inaantok pang mga mata, ay ngumiti pabalik sa kanya. "Magandang umaga, Mama. Mahimbing naman. Kumusta ka? Ayos ka lang ba?" Tanong nito, kitang-kita ang malasakit niya kahit sa murang edad. Pinalaki siya ni Marites na maging magalang at maunawain sa kapwa. Malalim siyang huminga, pinanatili ang masiglang tono ng boses upang hindi siya alalahanin ng anak. "Ayos naman ako, anak. Ngayong araw, hahanap ulit ako ng bagong trabaho, iyong mas maayos at matatag. Maghahanap ako habang nasa eskwela ka," aniya, mahinang hinaplos ang buhok nito. "Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat," dagdag niya. Tumingala si Ronald sa kanya, puno ng paghanga at pagmamahal ang kanyang mga mata. "Makakahanap ka, Mama. Ikaw ang pinakamalakas at pinakamagaling na tao na kilala ko. Iisipin kita habang nasa eskwela ako," wika nito na nagbigay ng lakas ng loob kay Marites para harapin ang isa pang araw na puno ng hamon. Pagkatapos nilang kumain, sinigurado ni Marites na handa si Ronald para sa eskwela. Tinitiyak na dala nito ang lahat ng kakailanganin at maayos ang kasuotan para sa malamig na panahon. "Siguraduhin mong sasakay ka sa tamang bus at dumiretso ka agad pa uwi pagkatapos ng klase, ha? Dito lang ako, maghihintay sa'yo," bilin niya habang papalapit sila sa pintuan. "Alam ko, Mama, huwag kang mag-alala. Good luck sa paghahanap ng trabaho. Mahal na mahal kita," sigaw ni Ronald, sabay halik sa pisngi ng ina bago tumakbong papunta sa bus na magdadala sa kanya sa pampublikong paaralan. Saglit na tumigil si Marites sa may pintuan. Pinagmamasdan si Ronald habang palayo ito. Halo-halong damdamin ng pagmamalaki at pag-aalala ang bumalot sa kanya habang iniisip ang bigat ng pagiging isang solong ina. Subalit, ang matatag na paninindigan ni Ronald ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng napakaraming hamon. Pagpasok niya ulit sa bahay, nag-ayos si Marites gamit ang kakaunting kagamitan na mayroon siya. Pumili siya ng simple ngunit maayos na kasuotan, handang harapin ang mga posibleng oportunidad sa trabaho. Minsang sinilip ang sarili sa basag na salamin sa pasilyo, inayos ang buhok sa isang malinis na high bun, huminga ng malalim na puno ng pag-asa at lumabas ng bahay, marahang isinara ang pinto sa likuran niya. Ang pag-asang maranasan ng maraming pagtanggi ay hindi nakapagpatigil sa kanya. Sa halip, ang nakangiting mukha at mga salitang nagpapalakas ng loob ni Ronald ang nagbigay sa kanya ng tapang. Para sa kanya, bulong niya sa sarili, "Kakayanin ko ang kahit ano."
Nagpunta si Marites sa lokal na palengke upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Naglalakad sa malamig na hangin ng Pasadena na puno ng buhay mula sa mga tao't sasakyang abala sa kani-kanilang gawain. Habang naglalakad, tahimik niyang binilang ang mga groceries na kaya niyang bilhin sa kaunting pera na dala, bigas, gulay at kung kakayanin manok. Pagdating sa palengke, pumili siya ng mga paninda mula sa mga suki niyang tindero, maingat sa bawat pagpili upang masiguro na hindi lalampas sa kanyang badyet. Kahit sa maikli lamang na pila sa kahera, parang napakabagal ng oras. Ang kanyang pananabik na makapagsimulang maghanap ng trabaho ay lalo pang lumalakas. Doon niya nakilala si Ricardo, isang lalaki na nakasuot ng maayos na barong na ang ayos ay malayong-malayo sa kanyang simpleng kasuotan. Napansin ni Ricardo ang laman ng kanyang maliit na basket at magalang na inalok siyang mauna sa pila. "Mauna ka na, konti lang naman ang dala mo kumpara sa akin," wika nito ng may ngiti. Si Marites, bagamat nahihiya dahil sa kanilang malinaw na pagkakaiba, ay nagpasalamat at lumapit sa kahera. Habang tinitingnan ang bawat item, napansin niyang pataas ng pataas ang presyo at nagsimulang mangamba. Nang sabihin ng kahera ang kabuuan, parang bumagsak ang kanyang mundo. Napagtanto niyang nagkamali siya sa pagtantya ng budget. Pilit niyang pinanatili ang kalma, nagsaliksik sa bulsa ng kanyang mga baryang maaaring nalimutan. Ang mukha ng kahera ay may halong simpatya at pagkabagot habang tumatagal ang pila. Tahimik na pinanood ni Ricardo ang eksena. Tila litong-litong ngunit hindi man lubos na naawa, may bahagyang pagkagulat sa kanyang nakikitang kalagayan ni Marites. Sa gitna ng ingay sa palengke, tila natahimik ang paligid. Inilalantad ang pang-araw-araw na pagsubok ni Marites, isang maliit na abala para sa ilan, ngunit isang malaking balakid para sa kanya. "Pakibigyan mo ako ng sandali upang bilangin ulit ang mga barya," pakiusap ni Marites. Nanginginig ang boses habang nadarama ang bigat ng mga nakapaligid na tingin na lalong nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Hinangad niyang makawala mula sa kahihiyan o makahanap ng milagrosong solusyon sa kanyang sitwasyon. Nanginginig ang mga kamay, isa-isang inilatag niya ang mga barya sa counter at mabagal na binilang ang bawat isa. Habang bumabagsak ang bawat baryang kanyang inilalagay, unti-unting nawawala ang kanyang pag-asa hanggang sa harapin niya ang mapait na katotohanan, hindi sapat ang pera. Ang sumunod na katahimikan na tanging ingay ng mga barya ang pumuno ay lalong nagpaigting ng kanyang sitwasyon. "Pasensya na po ma'am, pero hindi ko po pwedeng ipaalis ang mga ito kung hindi buo ang bayad," sabi ng kahera, nagsisimula ng ibalik ang mga pinamili ni Marites. Ang mga tingin ng ibang mga mamimili ay lalong nagpainit sa kanyang mga pisngi habang pilit niyang ipinaliwanag ang pagkakamali sa kanyang kalkulasyon. Ang kanyang boses puno ng desperasyon at hiya. "Akala ko sapat na, papunta na sana ako sa paghahanap ng trabaho ngayon at kailangan ko talaga ito para magtagal hanggang makahanap ako. Pasensya na," paliwanag niya, halatang halata ang pagkabalisa. Sa puntong ito, si Ricardo, na tahimik na nagmamasid, ay tumayo at nagsalita ng may desisyon. "Ako na ang bahala sa mga pinamili niya," sabi niya. Iniaabot ang kanyang credit card sa kahera nang walang hinihintay na sagot mula kay Marites. Pilit na tumutol si Marites, ngunit ang matatag na kilos ni Ricardo ay hindi nagbigay ng puwang para sa pagtanggi. "Huwag na, hindi mo kailangang magpasalamat. Isipin mo na lang ito bilang isang mabuting gawa," sabi niya na may lihim na ngiti. Habang pinoproseso ng kahera ang transaksyon, nakipag-usap si Ricardo kay Marites, halatang interesado. "Nabanggit mo na naghahanap ka ng trabaho. Mahirap bang makahanap ng angkop na trabaho?" tanong niya. Ang tono ay nagpapakita ng tunay na interes, ngunit may halong paniniktik. "Napakahirap," sagot ni Marites. Unti-unting tumitibay ang kanyang boses. "Kaunti lang ang oportunidad.
lalo na para sa isang tulad ko na hindi nakatapos ng mataas na pag-aaral, pero kailangan kong magpatuloy para sa anak ko. Tahimik na nakinig si Ricardo habang ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay. Naalala niya ang imbitasyon sa isang marangyang salusalo na dadaluhan ng mga makapangyarihang tao. Ang ideya na si Marites na napakalayo sa ganitong uri ng kapaligiran ay sumabak sa ganitong okasyon ay nagbigay ng kakaibang interes sa kanya. Tahimik niyang pinag-isipan ang aliw na maaaring dalhin ng ganoong sitwasyon. Alam mo, may dadaluhan akong party kung saan maraming makapangyarihang tao, kabilang na ang mga negosyante. Maaaring maganda itong pagkakataon para makapag-network ka. Kaswal niyang mungkahi, tinatago ang mas malalim niyang intensyon. Nabigla si Marites sa biglaang imbitasyon at nag-atubili. Hindi ko yata kayang makibagay doon. Hindi ako sanay sa ganitong mga okasyon at natatakot akong magkamali at mapahiya. Sagot niya, puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang simpleng pamumuhay at kawalan ng karanasan ay nagdulot sa kanya ng matinding pakiramdam na hindi siya nababagay sa marangyang mundo na kinakatawan ni Ricardo. Ngunit nanatiling matiyaga si Ricardo, lalong tumitindi ang kanyang pagkagusto sa sitwasyon. Isipin mo ito bilang isang sorpresa para sa sarili mo. Isa itong extension ng tulong ko ngayong araw. Sino ang nakakaalam ng mga posibilidad na maibibigay nito? Mula sa loob ng kanyang mamahaling suit, inilabas niya ang isang magarang imbitasyon at iniabot ito kay Marites. Kunin mo ito para ito sa Sabado ng gabi. Isipin mo ito bilang isang oportunidad higit pa sa isang salusalo. By the way, ang pangalan ko ay Ricardo Perez. Pinagmasdan ni Marites ang imbitasyon, kapansin-pansin kung paano ito napakalayo sa kanyang karaniwang kapaligiran. Nagdalawang isip siya, mahigpit na hinawakan ang sobre na puno ng parehong kuryosidad at takot. Hindi ko alam ang sasabihin, napakalayo nito sa nakasanayan ko, pero maaaring ito ang pagkakataong kailangan ko. Pag-amin niya, ang boses ay mahinahon ngunit puno ng halo-halong emosyon. Nag-alok si Ricardo ng mapanatag ngunit misteryosong ngiti. Ang paggalugad ng bagong mga mundo ay maaaring makabuti. Maaaring matuklasan mo ang mismong mga oportunidad na hinahanap mo. At huwag kang mag-alala sa dress code, pumunta ka kung ano ang mayroon ka. Hindi ka pagtatawanan o kukutyain. Iyan ay isang pangako. Ang kanyang nakapagpapagaan na mga salita ay nagtago ng tunay niyang intensyon na malayong mabuti. Ang layunin niya ay makahanap ng tao na maaaring gawing katatawanan upang siya ang maging sentro ng pansin sa gabing iyon. Pinag-isipan ni Marites ang kanyang mga salita. Ang isipan ay nahahati sa pagitan ng takot sa hindi alam at ang pang-akit ng pagpasok sa isang hindi pangkaraniwang mundo. Sige, sagot niya, na ang desisyon ay dulot higit ng biglaang lakas ng loob kaysa sa tunay na kumpiyansa. Pupunta ako. Salamat sa tulong ngayong araw at sa pagkakataon na ito. Kung pupunta ako, siguro magkikita tayo ulit. Ako si Marites. Tumango si Ricardo, nasiyahan sa kanyang desisyon. Magaling, Marites. Inaasahan ko ang isang makabuluhang gabi para sa ating dalawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mga pinamili at umalis. Nang may banayad na pagtango, iniwan si Marites na mag-isa sa kanyang mga iniisip at ang imbitasyon na mahigpit niyang hawak. Habang papalayo mula sa palengke, ang imbitasyon ay parang mabigat ngunit puno ng pag-asa na pangako sa kanyang bulsa. Ang hindi inaasahang kabutihan ni Ricardo ay hindi lamang nagbigay ng solusyon sa kanyang agarang problema, kundi nagbukas din ng daan patungo sa isang ganap na bagong mundo. Handa ako para rito, sinabi niya sa sarili. Ang puso ay tumitibok ng parehong kaba at pananabik. Ang mga lansangan ng Pasadena na ngayoy sinisinagan ng araw ng tanghali ay tila iba
para kay Marites. May dalang imbitasyon sa isang marangyang party at sariwa pa sa kanyang isip ang kagandahang loob ng isang estranghero. Naramdaman niyang puno ng pag-asa ang kanyang hinaharap sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Hindi na muna ako maghahanap ng trabaho ngayon. May hawak akong mahalagang pagkakataon at kailangan kong sunggaban ito. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa kinabukasan ng anak ko. Pagka-uwi ni Marites, halos hindi pa niya natutunaw ang mga nakakagulat na pangyayari sa araw na iyon nang marinig niya ang yabag ng kanyang anak na si Ronald na humahalo sa tunog ng papalayong school bus. Ang pamilyar na tunog na ito ay nagdulot ng matinding kasiyahan sa kanyang puso. Muling pinagtibay ang halaga ng bawat sakripisyo at paghihirap. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Ronald, nagtagpo ang kanilang mga mata at ngumiti ito ng malapad. "Mama!" Masayang sigaw ni Ronald, sabay takbo upang yakapin siya. Ang kanilang yakap, puno ng init at ginhawa, ay nagbigay kay Marites ng pansamantalang pagtakas mula sa kanyang mga alalahanin. "Kumusta ang eskwela ngayon, anak?" tanong ni Marites habang inaakay si Ronald papunta sa kusina upang simulan ang pagluluto gamit ang mga grocery na nakuha niya dahil sa tulong ni Ricardo. Ang simpleng gawain ng pagluluto ay nagbigay sa kanya ng sandaling pahinga habang nag-aagawan ang kanyang isipan ng mga iniisip tungkol sa imbitasyon sa nalalapit na party. "Ang saya, Mama! Maraming akong natutunan at naglaro pa kami ng mga kaibigan ko. Pinuri ako ng guru ko dahil sa mataas kong score sa math at sabi niya, magiging maganda ang taon na ito para sa akin." Masiglang kwento ni Ronald. Ikaw, Mama, may trabaho ka na po ba?" tanong niya. Bakas ang inosenteng kuryosidad sa kanyang nagniningning na mga mata. Huminga ng malalim si Marites at bahagyang lumambot ang ekspresyon niya habang ikinukwento ang mga di inaasahang pangyayari sa araw na iyon. "Hindi ako nakahanap ng trabaho pero may nangyari na kakaiba." Panimula niya, saglit na huminto. Inilarawan niya ang pagkikita nila ng estranghero sa palengke, ang kabutihan nito, at ang nakakapukaw na imbitasyon sa marangyang party. Maingat ang kanyang tono, nananatiling nag-aalinlangan kung dadalo ba siya. Agad namang sumagot si Ronald, hindi maitago ang kanyang kasabikan. "Wow, Mama, dapat pumunta ka. Mukhang napakagandang oportunidad nito. Ang bait naman ng taong iyon para tumulong ng ganoon. Huwag mo siyang biguin," ani Ronald, puno ng sigla ang kanyang mga mata. Dahil sa suporta ng anak, bumalik ang ngiti sa labi ni Marites. Unti-unting nawawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. "Tingin mo ba, anak, hindi ko alam kung may maisusuot akong maayos?" Tugon niya, iniisip ang kanyang simpleng aparador na walang angkop para sa isang marangyang okasyon. Hindi natitinag. Tumayo si Ronald at buong kumpiyansang inalalayan ang ina papunta sa kanilang maliit na kwarto. "Tingnan natin ang aparador mo. Siguradong may maganda diyan," masiglang sagot niya. Sabay nilang hinanap ang mga damit ni Marites, isa-isang sinusuri ng may pag-asa. Sa wakas, napili nila ang isang simpleng ngunit eleganteng damit na bihirang masuot ni Marites. "Ang ganda mo dito, Mama," buong kumpiyansang sabi ni Ronald. Hawak ang imbitasyon kinagabihan. Pinagnilayan ni Marites ang maraming posibilidad habang tahimik na ang paligid. Habang nakahiga sa kama, ang pinong papel ng imbitasyon ay parang pinto sa bagong mundo, kung saan maaaring magtagpo ang kanyang mga pangarap at realidad sa hindi inaasahang paraan. "Paano kung pumunta talaga ako?" naisip niya. Naghalong pananabik at kaba ang bumalot sa kanya. "Paano kung magbago ang lahat dahil dito?" Iyon ang paniniwala ng anak ko at ang tiwala niya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Habang papalapit ang gabi ng party, iba't ibang emosyon at inaasahan ang umiikot kay Marites habang ang langit ay nagkulay kahel.
Nakaharap sa salamin sa napiling damit, pilit niyang kinukuha ang kanyang kumpiyansa, sinisikap makita ang sarili bilang karapat-dapat sa ganitong okasyon. Kaya ko ito, tatanggapin nila ako, bulong niya sa sarili, hinahangaan ang eleganteng pagkalapat ng damit sa kanya. At kung hindi, kawalan nila iyon. Ako'y magiging totoo sa sarili ko at sapat na iyon. Tuloy ang buhay. Habang papalapit ang oras ng party, ramdam ni Marites ang bigat ng pananabik at responsibilidad. Bago umalis, tumingin siya kay Ronald, ang kanyang sandigan, sa gitna ng kawalang katiyakan. Aalis na ako, anak, sabi niya, puno ng emosyon ang boses. Mag-iingat ka rito, huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Niyakap siya nang mahigpit ni Ronald na natiling buo ang tiwala nito sa kanya. Magiging kamangha-mangha ka, mama, sigurado ako. Pagtitiyak niya, bakas ang kanyang pananampalataya sa mga mata. Sa mga salitang iyon, lumakas ang loob ni Marites. Tumigil siya sa may pintuan, huminga ng malalim upang palakasin ang kanyang tapang. Kaya mo ito, bulong niya sa sarili, pinapawi ang natitirang alinlangan. Karapat dapat ka ring naroon tulad ng iba, iniimbitahan kang dumalo. Tinawag niya ang taxi gamit ang natitirang barya, isang paalala ng hindi inaasahang kabutihan ni Ricardo. Lumabas si Marites mula sa kanyang payak na buhay at tumungo sa isang gabing maaaring magbukas ng mga bagong posibilidad, puno ng pag-asa sa kung ano ang naghihintay. Pagdating ni Ricardo sa lugar, siya ay nakaupo na. Ang kanyang presensya ay puno ng tiwala sa sarili na ramdam sa marangyang paligid. Kinausap niya ang tagabantay ng pinto, gamit ang isang titig na nagpapakita ng likas na autoridad. Mag-ingat ka, matigas niyang utos. Ang boses niya'y may bigat ng pamumuno. Ngayong gabi, may bisita tayong hindi pangkaraniwan. Ang tagabantay, sanay sa pagtugon sa mga kagustuhan ng mayayaman gaya ni Ricardo, ay nakinig ng mabuti. Ang pangalan niya ay Marites Ortega. Patuloy ni Ricardo, may mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Isa siyang simpleng babae. Makikita mo ito sa kilos niya. Nahihirapan siyang tustusan ang pang-araw-araw niyang gastusin. Makikilala mo siya sa kanyang pulang buhok at hitsurang halatang hindi tugma sa mga pamantayan natin. May paghamak sa tono niya, inilalarawan si Marites bilang isang hindi nararapat sa ganitong karangyaan. Papasukin mo siya, magiging interesante kung paano niya kakayanin ang ganitong pagtitipon. Pagtatapos niya na may malamig na halakhak, nagpapakita ng kanyang balak na gawing libangan si Marites. Samantala si Marites na nasa taxi na dumaraan sa maliwanag na mga kalsada ng Pasadena ay nag-iisip ng mga positibong bagay tungkol sa gabing iyon. Sa kabila ng kaba at takot, may munting sigla sa kanyang puso. Malapit na tayo. Sana may magpahalaga sa presensya ko. Siguro makakahanap ako ng trabaho o kahit bagong kaibigan, bulong niya sa sarili. Pagdating sa napakalaking gusali na simbolo ng kapangyarihan at kayamanan, naduwag siya. Bumaba siya sa taxi sa harap ng marangyang pintuan at tumingala sa gusaling tila umaabot sa kalangitan. Ito na iyon, mahina niyang sinabi, huminga ng malalim bago lumapit sa entrada. Ang tagabantay ng pinto, nakatayo ng matikas sa kanyang malinis na uniforme, ay sinalubong ang kanyang pagdating. Ang kanyang biglaang pagkakakilala kay Marites ay ikinagulat niya. Kayo po ba si Marites, ang bisita ni Ginoong Ricardo? Tanong nito, ang boses may halong respeto at autoridad. Nagulat si Marites sa tamang hula nito at sumagot na may kaba sa boses, Opo, ako si Marites Ortega, pero paano mo nalaman ang pangalan ko agad-agad? Pagkatapos sumulyap sa kanyang talaan, bahagyang ngumiti ang tagabantay. Maligayang pagdating, Ginang Ortega. Sinabihan ako ni Ginoong Ricardo na asahan ang isang bisitang may ganitong description. Tuloy po kayo. Ang pagtitipon ay nasa pangunahing bulwagan, aniya.
tinuro ang elevator na napapalamutian ng marangya. Habang umaakyat sa elevator, pinakalma ni Marites ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ginagawa ko talaga ito, iniisip niya, namamangha sa sariling lakas ng loob. Pagkalabas niya, sinalubong siya ng sopistikadong ambiance ng bulwagan, kung saan ang malambot na musika'y sinamahan ng buhay na usapan. Ang kanyang pagdating ay nakakuha ng mga mausisang tingin, lalo niyang naramdaman ang kaba. Siguro iniisip nila kung bakit ako nandito. Bulong niya, nilalabanan ang pagnanasang umatras. Pinilit ni Marites na hindi magpadala sa kaba. Lumapit siya sa bar. Siguro makakatulong ang isang inumin para kumalma, isip niya. Sinusubukang mag-blend in habang umorder. Pinagmasdan niya ang paligid, hinahanap si Ricardo, ang misteryosong nag-imbita sa kanya. Ang kawalan nito ay nagdulot ng mga tanong sa kanyang isipan. Sa halip na mag-focus sa pagkawala ni Ricardo, kinuha niya ang kanyang inumin at naglakad pa sa bulwagan, sinusuri ang mga tao at ang kanilang mga ingranding kasuotan. Siguro pwede rin akong magkapuwang dito, may kakaibang interes sa mga taong ito, inisip niya, nakakaramdam ng kaunting optimismo. Napansin niya ang pagiging totoo sa kanilang mga pag-uusap, isang halakhak at pagkukwento na pansamantalang nag-alis ng kanyang mga insecurities. Lahat naman siguro ng tao dito gusto lang maghanap ng koneksyon. Siguro hindi ako ganong naiiba. Pagmumuni niya, mas naging kampante. Nagpasya si Marites na huwag palampasin ang gabi na puno ng duda. Makikipag-usap ako, magtatanong, makikibahagi kanyang resolusyon. Ang puso'y puno ng kaba at pananabik. Para sa kanya, kahit maliit na interaksyon ay isang mahalagang hakbang patungo sa bagong karanasan at posibilidad. May inumin sa kamay, sinimulan niyang makihalubilo, determinado na huwag magpadala sa presensya ng mga prominenteng tao. Maya-maya, napansin niya ang isang babaeng mag-isa na nakatingin sa isang obra maestra. Pasensya na kung istorbo, pero ang pintang ito ay talaga namang nakakamangha, hindi ba? Tanong ni Marites. Ang boses niya ay matatag pero magiliw. Bagamat hindi siya bihasa sa sining, alam niyang ang anumang positibong komento ay maaaring magdulot ng magandang pag-uusap. Oo, isa ito sa mga paborito ko sa koleksyong ito. May magaling kang mata, sagot ng babae. Nakangiti kay Marites na kalaunan ay malalaman niyang ang pangalan ay Alma Ferrer. Siya nga pala, ako si Alma, ikinagagalak kitang makilala, wika ng babae habang may kaakit-akit ng ngiti. Marites Ortega, sagot ni Marites, agad na nakaramdam ng koneksyon. Ang kanilang usapan ay naging natural at tuloy-tuloy mula sa sining, musika hanggang sa kanilang profesional na buhay. Ikinuwento ni Alma ang kanyang mga karanasan na para bang inaasahan niyang ang sa kanya at kay Marites ay magkahalintulad. Marahil hindi mo pa ako naririnig, pero ako ang nagpapatakbo ng Ferrer Autos, isang kadena ng dealership sa buong Mexico. Pagbabahagi ni Alma, walang bakas ng kayabangan sa kanyang tinig, kundi puno ng kabaitan. Nabigla si Marites sa kanyang kababaang loob, lalo na't inasahan niya ang mas mapagmataas na mga tao sa ganitong uri ng okasyon. Pamilyar ako rito, Mrs. Ferrer, tugon ni Marites ng may tunay na paghanga. Isa itong kahangahangang tagumpay bilang isang tao na bumilib sa mga nagtatagumpay sa mapagkumpetensyang industriya. Saludo ako sa inyo. Sa kasamaang palad, nung bumisita ako sa inyong dealership, wala pa akong kakayahan para bumili ng isa sa magaganda ninyong sasakyan. Ngunit balang araw, sana'y magkaroon ako ng pagkakataon. Ang taos-pusong tugon ni Marites ay tila nagtanggal ng anumang balakid sa pagitan nila. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at di nagtagal, nagsimula ng sumali ang iba pang mga bisita na akit ng kasiglahan ni Alma at ang interes nito sa bagong mukha sa kanilang grupo.
Sino itong kahanga-hangang bagong kakilala? Tanong ng isang lalaking nasa edad 50, malinaw na naakit sa magandang samahan ng dalawang babae na tila nagiging bahagi na ng corporate ambience. Ito si Marites Ortega, isang bagong kaibigan na nakilala ko ngayong gabi. Maniwala ka, may kakaiba siyang pananaw tungkol sa merkado at mahusay ang kanyang mata sa sining. At ang kanyang estilo sa pananamit, tingnan mo ang kanyang damit, isang perpektong halimbawa ng pinong minimalismo. Pagpapakilala ni Alma, isinama si Marites sa mas malaking talakayan. Bagamat nagulat si Marites sa mabilis na pagtanggap sa kanya, mabilis din siyang nakibagay, nakipagtalakayan tungkol sa mga trend sa ekonomiya, mga inobasyon sa merkado at iba pa. Gumamit siya ng personal na pananaw upang makabuo ng makabuluhang sagot. Bagamat hindi ako formal nakasali sa industriya, naniniwala akong mahalaga ang sektor ng negosyo para sa ating bansa. Ito ang nagpapaandar sa ating ekonomiya. Ngunit may maling pananaw pa rin laban sa mga negosyante. Madalas silang pinapalabas na negatibo. Gayunpaman, maraming mabubuting tao sa larangang ito. Pahayag ni Marites na ang lumalaking kumpiyansa ay tumatagos sa kanyang mga nakikinig. Ang kanyang mga matalinong komento ay nag-iwan ng impresyon sa grupo na nagmarka sa kanya bilang isang kapanapanabik na kalahok sa kanilang mga talakayan. Napakalinaw ng iyong pananaw para sa isang hindi madalas makita sa mga ganitong okasyon. Dapat kang sumama sa amin ng mas madalas. Marami tayong matututunan sa isa't isa, mungkahi ng isang negosyante na nagbigay kay Marites ng higit pang pagtanggap sa kabila ng agwat ng kanilang mga sitwasyon. Habang lumalalim ang gabi, lubos na nasangkot si Marites sa iba't ibang talakayan. Gayunpaman, paminsan-minsan ay naiisip niya si Ricardo. Sinabi niyang pupunta siya, kanyang naisip, nalilito kung bakit wala pa ito, gayong ito ang dahilan kung bakit siya nasa party. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalala. Si Ricardo lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na kalagayan at kung malaman ito ng iba, siya ang magiging tagapagtanggol niya. Si Ricardo na kanina pa nagkukulong sa isang pribadong kwarto kasama ang ilang piling tao, sa wakas ay lumabas sa pangunahing hall. Matagal na niyang inoobserbahan ng palihim, hinihintay ang reaksyon ng iba kay Marites. Sa kanyang pagkadismaya at inis, hindi siya tinatanggihan o tinataboy, kundi aktibong tinatanggap at kinakausap ng mga impluensyal na bisita. Bigo sa hindi inaasahang pangyayari, nagpasya si Ricardo na manghimasok, nilapitan ng ilang negosyante sa gilid ng grupo at bulong-bulong na nagbigay ng mga paninirang puri. Nakita niyo ba ang babaeng tinatangkilik ng lahat? Narinig ko na halos hindi siya makabili ng groceries. Nakakatawa, di ba? Kanyang sinumbat, umaasang makakakuha ng reaksyon. Ngunit hindi siya pinansin. Tumango lamang ang mga negosyante bago bumalik sa kanilang usapan na lalong ikinainis ni Ricardo. Determinado siyang bawiin ang kontrol. Nilakasan niya ang kanyang boses, pinutol ang usapan ng may matalim at mapanirang deklarasyon. Mga binibini at Ginoo, narito kayong lahat na bighani sa isang taong hindi nararapat. Si Marites Ortega, ang tila bituin ng gabi, ay isang simpleng babae na walang tunay na katayuan sa mundo ng negosyo. Ano ang maiaambag niya sa ating talakayan? Ni hindi niya alam ang kaibahan ng isang pulong sa negosyo at listahan ng pamamalengke. Kanyang isinumbat, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa hall na nagdulot ng gulat at hindi komportabling tingin mula sa mga tao. Wala siyang kredensyal upang makihalubilo sa atin. Isa siyang dayuhan, isang tagalabas sa ating pagtitipon. Malamang ni hindi niya makilala ang pagitan ng isang pulong at listahan ng pamalengke. Patuloy ni Ricardo, bawat salitang may layong maliitin si Marites at patunayan ang kanyang kalamangan. Bagamat gulat sa kanyang mapanirang pananalita,
Tumayo si Marites nang may kalmadong tapang nakipagtitigan kay Ricardo ng buong kumpiyansa. Ang tensyon sa silid ay ramdam, ngunit ang mga nakapaligid na tingin ay nagbago mula sa pagkamausisa patungo sa pakikiisa at respeto. Sa pagputol ng hindi komportabling katahimikan, tumayo ang isang kilalang tao sa sektor ng teknolohiya. Ang kanyang tinig ay mabigat sa disapproval. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap, wika niya. Ang kanyang tono ay puno ng awtoridad at pagkadismaya na nagbigay daan sa pagbabago ng daloy ng gabi. Hindi tayo narito upang hamakin ang sinuman, lalo na ang ating mga bisitang may malinaw na daladalang halaga. Pahayag ng isang negosyanteng naroon na sinundan ng bulong-bulungan ng pagsang-ayon mula sa mga naroroon. Sa puntong iyon, si Alma Ferrer na kanina'y tahimik na nanonood ay tumayo upang mangibabaw. Sa matatag na titig at tinig na puno ng awtoridad, idineklara niya, ang ganitong asal ay hindi lamang hindi angkop, kundi direktang sumasalungat sa layunin ng gabing ito. Wika ni Alma, puno ng pagkadismaya sa kanyang tinig. Ricardo, ang iyong ginawa ay hindi lamang nakasira sa reputasyon ng pagtitipon na ito, kundi nagpakita rin ng malaking kakulangan sa karakter at respeto sa kapwa. Ang ganitong asal ay hindi nararapat para sa isang taong tulad mo. Sinubukang sumingit ni Ricardo, ngunit pinigilan siya ni Alma sa pamamagitan ng isang taas ng kamay. Tama na, anya ng matigas. Hindi pa ako tapos. Patuloy niya na agad na nakuha ang atensyon ng lahat sa silid. Ang layunin ng gabing ito ay pag-isahin ang mga individual mula sa iba't ibang pinagmulan upang magbahagi ng mga ideya at magbuo ng koneksyon, hindi upang maghasik ng kaguluhan o hamakin ang isa't isa. Pagkatapos humarap siya kay Marites na nanatiling kalmado sa kabila ng mga mapanirang komento at nagpakita ng suporta. Marites, ikinalulungkot ko ang nangyaring ito. Hindi ito kumakatawan sa mga pagpapahalaga ng sino man sa naririto, maliban sa taong nagbitaw ng ganitong mga salita. Muling humarap si Alma sa mga bisita at mariing idineklara, kaya naman Ricardo, hinihiling ko sa iyo na umalis sa pagtitipong ito. Ang iyong presensya ay hindi na welcome. Habang palabas si Ricardo, litong-lito at napahiya, ang atmosfera sa silid ay nagbago. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang naramdaman ng lahat, na para bang naibalik ang katarungan at ang masayang diwa ng pagtitipon ay muling naghari. Nilapitan ni Alma si Marites, inilagay ang isang maaliwalas na kamay sa kanyang balikat bilang pag-alalay. Pakibasa ito bilang isang natatanging insidente at hindi kumakatawan sa amin dito. Huwag kang mag-atubiling manatili at magpakasaya. Siguradong haharapin ni Ricardo ang mga kaukulang pananagutan sa kanyang ginawa ngayong gabi. Namumuo ang luha sa mga mata ni Marites sa lubos na pasasalamat. Maraming salamat, Alma, at sa inyong lahat, ani Marites. Nanginginig ang tinig sa emosyon. Napakahalaga ng inyong suporta. Malayo ang buhay ko sa ganito, ngunit lubos akong nagpapasalamat na maging bahagi ng pagtitipon ngayong gabi. Sa galak sa tugon ni Marites, napukaw ang interes ni Alma at nais niyang higit pang malaman ang kwento ng babae. Marites, kung ayos lang, nais naming marinig ang kwento mo, wika niya ng may init. Ano ang nagdala sa iyo rito ngayong gabi? Ramdam ang tunay na malasakit mula sa grupo, sinimulan ni Marites ang kanyang kwento. Ang aking paglalakbay ay naging hindi inaasahan. Paliwanag niya, isinalaysay ang mga hamon ng pagiging single mom, ang kanyang araw-araw na pakikibaka upang maitawid ang pangangailangan at kung paano siya napadpad kay Ricardo na nagsabing ang gabing ito ay maaaring maging simula ng mga bagong oportunidad. Pagkatapos na iwan ako
ng aking dating asawa, mag-isa kong tinatahak ang landas ng buhay. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, nawalan ako ng trabaho bilang isang tagalinis ng bahay. At mula noon, nag-a-apply na ako sa iba't ibang lugar. Sinabi sa akin ni Ricardo na maaaring magdala ang gabing ito ng mga bagong pagkakataon, kaya napagdesisyonan kong pumunta. Sa pagtatapos ni Marites, tumagos sa puso ng marami ang kanyang kwento. Napaluha ang ilan sa mga naroroon, labis na humanga sa kanyang lakas ng loob at positibong pananaw. Napaka-inspirasyonal ng kwento mo, Marites, pahayag ng isang negosyanteng nasa katamtamang edad. Ang mapanatili ang ganitong pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok ay tunay na kahanga-hanga. Naantig sa parehong empatiya at paghanga, gumawa si Alma ng mapagbigay at kusang loob na alok na ramdam niyang tama. Marites, ang iyong tibay ng loob at diwa ay labis na humanga sa akin, pahayag ni Alma na muling nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang isang tulad mo na puno ng determinasyon at positibo ay nararapat sa isang tunay na pagkakataon. Sa isang malugod na ngiti, inanunsyo niya, nais kong bigyan ka ng kotse mula sa aking dealership bilang simbolo ng aking paghanga sa iyong katatagan. Bukod dito, nag-aalok ako sa iyo ng posisyon sa aming kumpanya, magsisimula bilang sales associate na may potensyal para sa promosyon. Ang iyong kwento ay patunay na kaya mong makamit ang anumang nais mong abutin. Habang inilahad ni Alma ang kanyang alok, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Marites. Hinihintay ang kanyang tugon. Ano sa palagay mo, Marites? Handa ka na bang harapin ang bagong kabanatang ito kasama namin? Bagamat labis na emosyonal, ngunit nagliliwanag sa pag-asa, tinanggap ni Marites ang alok ng may matamis na ngiti. Oh, Alma, handang-handa ako. Maraming salamat sa napakagandang oportunidad na ito, sagot niya, puno ng determinasyon ang tinig. Nagpalakpakan ng lahat sa silid, ipinagdiriwang hindi lamang ang kabaitan ni Alma, kundi pati ang tapang at paninindigan ni Marites. Matapos ang anunsyo, lumapit ang iba't ibang negosyante upang batiin si Marites at mag-alok ng suporta. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, narito ang aking card, sabi ng isa, iniaabot ang kanyang business card. At kung interesado ka, nag-aalok ang aming kumpanya ng mga training program na makakatulong sa pagpapahusay ng iyong mga kakayahan, mungkahin nito. Halatang humanga sa karakter at tibay ni Marites. Habang umuusad ang gabi, naging bahagi si Marites ng mas malawak na network ng mga bagong kaibigan at potensyal na kasamahan. Bawat interaksyon ay nagbukas ng pintuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa pagtatapos ng party, umuwi si Marites na puno ng pakiramdam ng komunidad at pag-asa sa hinaharap. Taos-pusong nagpasalamat siya kay Alma. Binago talaga ng gabing ito ang buhay ko. Sabik na akong harapin ang mga darating na hamon at nangangako akong gagaling sa bagong trabaho ko. Wika ni Marites ng may pasasalamat. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Tugon ni Alma na may isang masayang ngiti. Maligayang pagdating sa koponan, Marites. Alam kong malaki ang maiaambag mo sa Ferrer Autos, tulad ng ginawa mo sa lahat ng naririto ngayong gabi. Sa puntong iyon, umalis si Marites sa pagtitipon, hindi na bilang dating siya, kundi bilang isang taong nagsisimula ng panibagong, puno ng pag-asa at makabuluhang kabanata sa kanyang buhay. Sa pag-uwi ni Marites sa kanilang maliit ngunit maayos na apartment, sinalubong siya ng saya at ginhawa. Sa likod ng mga pangyayari sa gabing iyon, lumulutang ang kanyang diwa. Pagbukas niya ng pinto, nandun ang kanyang anak na si Ronald, gising pa, puno ng pananabik. Ma, kumusta ang gabi mo? Tanong ni Ronald, ang kanyang mga matay nagliliwanag sa kasabikan. Ngumiti si Marites, yumuko at niyakap ng mahigpit ang anak. Ronald, hindi ko inakala pero napakaganda ng nangyari.
Tugon niya, sinimula ng kwento tungkol sa kabutihan ni Alma, ang regalong sasakyan at ang bagong trabahong inaalok sa kanya. Habang ikinukuwento ang bawat detalye, lalo pang nagniningning ang mukha ng bata. Nagpapakita ng pag-asa sa hinaharap na ngayon ay tila abot kamay na. Ibig sabihin ba nito, magiging mas maayos na ang buhay natin? Tanong ni Ronald, puno ng pag-asa, ngunit may halong pagod. Oo anak, may mga taong handang tumulong sa atin at sa bago kong trabaho, magkakaroon tayo ng mas magandang buhay, sagot ni Marites. Mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon dahil sa mga bagong pagkakataong dumating, isang bagong simula. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang buhay ni Marites sa paraang hindi niya inaasahan. Tuwing umaga, nagmamaneho siya ng kanyang bagong sasakyan papunta sa Ferrer Autos, kung saan siya'y malugod na tinanggap ng mga kasamahan at mentor. Si Alma mismo ay madalas na tumutok sa kanyang pag-unlad, nagbibigay ng payo at mga oportunidad upang mapaunlad ang kanyang kakayahan. Marites, napakahusay ng mga ideya mo, papuri ni Alma matapos ang isang pulong kung saan inilahad ni Marites ang mga bagong paraan para mapabuti ang serbisyo sa mga kliyente. Sa bawat araw, lumago ang kumpiyansa ni Marites. Hindi lamang siya umangat sa kanyang karera, kundi unti-unti rin niyang natamo ang isang matatag na kinabukasan para sa kanilang mag-ina, isang hinaharap na malayo sa dati nilang kalagayan. Sa kabilang banda, ang buhay ni Ricardo ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang mga negatibong epekto ng kanyang asal sa mahalagang gabi ay mabilis na kumalat sa kanyang social at business networks. Nawalan siya ng mga kasosyo at bumagsak ang kanyang negosyo na kalaunay na pilitang ibenta upang mabayaran ang mga utang. Sa kawalan ng ibang opsyon, sinimulan ni Ricardo ang isang maliit na tindahan, isang mapagpakumbabang hakbang mula sa kanyang dating marangyang buhay. Habang nagtatrabaho sa tindahan, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng pagiging bahagi ng komunidad at ang kahulugan ng tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa lalim ng koneksyon sa kapwa. Para kay Marites, ang gabing iyon ang nagbigay daan hindi lamang sa mga oportunidad, kundi sa pagtuklas sa kanyang lakas ng loob. Natutunan niyang anuman ang hamon ng buhay, laging may daan tungo sa liwanag. Si Ronald naman, sa kanyang murang edad, ay namangha at naantig sa transformasyon ng kanyang ina. Ma, gusto kong maging matatag tulad mo paglaki ko, sabi ni Ronald isang gabi, puno ng paghanga. Anak, matatag ka na. Sa dami ng pinagdaanan natin, ikaw ang naging inspirasyon ko para magpatuloy. Tugon ni Marites, niyakap ng mahigpit ang anak. Magkasama nating malalampasan ang lahat. Sa kabilang bahagi ng bayan, natutunan ni Ricardo ang kahalagahan ng kababaang loob at malasakit sa kapwa. Bagamat hindi na gaya ng dati ang kanyang buhay, nagkaroon siya ng bagong pagtanaw sa tagumpay, isang pananaw na nag-ugat sa pagiging bahagi ng simpleng pamayanan. Siguro hindi ito ang katapusan kundi isang bagong simula. Kailangan ko lang alamin kung saan ako magsisimula muli, bulong ni Ricardo sa sarili isang gabi habang isinara ang kanyang tindahan. Samantala, si Marites ay hindi lamang nakamit ang kasiguraduhan sa pinansyal, kundi natuklasan din ang kanyang layunin sa buhay. Ang kanyang kwento ng tagumpay ay naging inspirasyon sa mga kasamahan at sa komunidad. Araw-araw, habang papasok siya sa trabaho, paalala ito na bawat araw ay pagkakataon upang hubugin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang sarili at kay Ronald. Ang kanilang kwento, ang pag-aangat ni Marites at ang pagbago ni Ricardo ay nagpakita na kahit sa gitna ng pinakamadilim na yugto, laging may posibilidad para sa pag-asa at pagbangon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang maghatid ng mas maraming kwento ng pag-asa
araw-araw. Kita-kita tayo sa susunod na kwento